Iyon and start recording mga kalapida. Welcome sa isa na naman reaction video. So, ngayon magre-react tayo dito saan? Sa video ng estudyante patay ng kayugi ng 10 tao. Hinampas pa umano ng hollow block sa mukha. Grabe, no? Grabe. As in, grabe yung ginawa dito sa estudyante. Okay? Syempre, pakinggan muna natin saka tayo magbigay ng reaction. Play natin to. Hanggang 10 tao at hinampas pa umano ng hollow blocks ang isang kinuyog ng hanggang 10 tao at hinampas pa umano ng hollow blocks ang isang estudyante sa Tondo, Maynila. Ang nitsa dahil nagkasagian lang. Nakatutok si Marisol Abduraman. Eh, yan ang matatapang. Nagkakasigayan lang. Nag-aaway na. Exclusive. Sa CCTV pa lang, kita na kung paano brutal na pinagtulungan ng 10 tao ang isang criminology student. Yan, criminology student pa. Lalo kung paano siya pinaghahampas ng matigas na bagay. Pero lalong bakas ang kabrutalang yan sa mukha ni Randall Bonifacio na hindi raw halos matingnan ng kanyang ina nang datnan niya ito sa ospital nitong Biyernes. Bigat, di ba? Ang hirap niya, no? Pagka ganyan makikita mo yung anak mo, hindi mo alam kung, sabi ko sa inyo, yung anak ko nga may edad na, nung napaaway, putres. Kawawa pa yung napaaway, sabi ko sa'yo. Ako pa yung nauna. Kasi kailangan mo ipagtanggol yung anak mo. Tuloy natin. Basag na basag po yung mukha, halos di po makilala, kulay itim po yung ganito, nakasarado yung mata, yung bigla lang siyang gagalaw, yung nagwawala siya, nagaganon siya. Awang-awa, pero wala raw siyang nagawa para sa anak na hindi na niya makausap noon dahil sa nabasag na mukha. Yun na pala ang mga huling oras na makakasama ang anak na pumanaw din kalaunan. Dahil wala na ang biktima, ang CCTV Bad trip, no? Bad trip. at testimonya na lang ng mga saksi ang magbibigay linaw sa krimen. Kabilang ang mga So, ibig sabihin, itong namatay, may mga kasama pala nung nangyayari yung insidente, yung krimen. Okay, tuloy. bibigay linaw sa krimen. Kabilang ang mga kaibigan ng biktima na kasama niya noon habang nakatambay sila sa labas ng isang bar sa Tondo. Pauwi na po kami noon. Tapos may padaan-daan pong lalaki yun. Kasi huling daan niya po, nagkabanggaan po sila. Humingi na rin po kami ng pasensya. Akala po namin okay. Ayun, humingi pa sila ng pasensya. Ito kasi siguro nangyari dyan na nasa bar. Parehas nakainom, nagkabanggaan, nagkatinginan siguro ng hindi maganda. Doon siguro nagsimula yan, di ba? Okay, tuloy. Okay na. Mga 2 minuto lang po. Pero hindi po natin kinakampihan yung gumawa ng krimen. Kahit saan anggulo mo tignan dito. Krimen yung ginawa niya, di ba? Dapat pagbayaran niya yan. Tuloy. Lumabas po ulit siya, may mga kasama na po. Doon na po nila sinugod po si Randall. Nagsusuntok po nila unat. Ayun, rumes back. Pumunta ng loob, tas lumabas may mga kasama na. Ayun na. Nirambol na nila yung isang tao. Kinuyog po. Doon na po nila ng kung ano-ano to sila Randall po. Mga bato po, mga daspan. Umawat ang kaibigan niya pero siya man daw ay pinagtulungan Kwento lang. Grabe dito sa amin, malapit sa amin. Nakakita rin ako na Actually, nakakulong na yung tao. Hinampas din ng hollow block sa muka. Grabe. Ganun pala yung pagpapatay ng tao, no? Nakita ko kung paano hampasin yung hollow blocks. Doon talaga sa mukha ng tao. Tangina. Sumisirit. Diba? Nakakulong na yung tao. Tuloy. Yun yung kinatatakutan dati dito. Akala ko nga ako eh. Meron pa pala iba. Mga bato po, mga daspan. Umawat ang kaibigan niya pero siya man daw ay pinagtulungan din. Yun Una lang. po sinumawat po ako habang sinasapa po siya. Tapos yun po. Tapos nagkarambulan na po kami. Noon na raw kinuyog si Randall. Pauwi na sila at nung inikutan sila ng mga kalalakihan at 4 dito sa hindi bababa sa 10 suspects natin ay 4 dito sa hindi bababa na. Randall. pauwi na sila at nung inikutan sila ng mga kalalakihan at 4 dito sa hindi bababa sa 10 So, 4 dito sa hindi bababa sa 10 katao. Yun yung bumanat. Grabe, no? Kuyog talaga.
suspects natin ay walang sabi-sabi, pinaghahampas sa muka ng hollow blocks itong ating biktima. Paulit-ulit daw, sabi ng ating mga witnesses. Hindi matanggap ng ina ni Randall ang Tangina. nangyari sa anak na puno raw ng pangarap. Gusto po niya magpulis. Mas malamang na murder po ang kanilang kakaharapin. Oo. Tukoy na ng homicide section ng MPD ang pagkakakilanlan ng ibang suspect. Pero hindi Tukoy na po ng MPD ang mga pagkakakilalan. Pagkakakilalan, tangina, pagkakakilanlanan. Tukoy na po ng MPD ang pagkakakilanlan. Ikaw nga, Ma'am Marisol. Kakaharapin. tukoy na ng homicide section ng MPD ang pagkakakilanlan ng ibang Ang suspect. pagkakakilanlan ng ibang suspect. Pero hindi na muna nila ito pinangalanan. Hindi muna nila pinangalanan. Okay? Pero hindi na muna nila ito pinangalanan habang patuloy ang follow-up operation. Yun. Ito yung lesson. Huwag nyo na pong dalhin sa Raffy Tulfo in action yan. Baka pagka pinangalanan pa yan, magkaroon pa po ng mga sabit-sabit at magkatagu-tagu pa po yung mga tao. Maawa po kayo dun sa biktima. Yung magulang po, maawa po kayo sa anak nyo, bigyan nyo po ng hustisya. Baka po pagka dinala nyo yan sa RTIA, mabulilyaso pa yung kaso. Bakit? Kasi pwede pa silang once na hiningi na naman ni idol nila yung mga pangalan, mabubulilyaso na naman yan, 'di ba? So, bigyan nyo po ng hustisya yung pagkamatay ng bata, pabayaan nyo po yung hustisya dito. MPD, magaling po dyan yung chewing ko. Manila's finest po sila. 'Di ba? So, alam ko mabibigyan ng hustisya to. Basta sumunod lang po tayo sa tamang proseso. Okay? At saka maganda doon, yung mga pagkakakilanlanan ng mga tao, alam na. So, wag nyo na pong i-preempt yung mga gagawin ng mga pulis para madakip po tong mga tao na salarin at mahuli sila ng tama. Okay? So, yun lang muna mga kalapida. Sana subscribe kayo, click yung notification bell at saka like yung syempre yung natin. Paki-like yung video natin, 'di ba? So, yun muna mga kalapida and stop recording.